Halos madurog ang puso ko sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Charles. Agad kong naramdaman ang labis na pangungulila nito sa ina. Hinawakan ko pa ito sa kamay at pilit na pinapakalma. Charles, calm down. Imposible ang sinasabi mo. Wala na si mama mo. Matagal na siyang patay, sagot ko na. Bakas ang lungkot sa boses. Agad itong napailing. No. Buhay siya. Nandito siya kanina. Kitang-kita ko na nandito si mama. Sagot nito at pilit na bumangon mula sa higaan. Napansin ko pa ang pagkalukot ng mukha nito dahil sa sakit na nararamdaman dulot ng aksidente. Hindi ako pwedeng magkamali. Malay ako noong nakikita ko si mama. Naramdaman ko pa ang halik niya at ang pag-iyak niya. Kung talagang mahal mo si mama, hanapin mo siya. Nasa paligid lang siya, muling wika ni Charles. Hindi ko maiwasan na mapailing. Naputol lang ang uusap namin nang pumasok ang isang nurse. Mabuti naman at sandaling nanahimik si Charles. Hinayaan na namin ang nurse na gawin ang kanyang trabaho. Sinuri nito si Charles pati na din ang dextrose na nakakabit dito. Halos 5 minuto lang naman at natapos din ang kanyang ginagawa at akmang lalabas. Nang muling nagsalita si Charles. Nasaan iyong babaeng bantay ko? Kanina. Babalik ba siya? Tanong nito. Saglit na natigilan ang nurse at nagwalo. Isip. Iyong babae po ba na may kasamang bata? Nakaalis na po. Ilang oras din kayong binantayan, sir? Hindi. Lang ako sure kung babalik pa siya. Bakit po? Sagot ng nurse. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng matinding pagtataka. Sinong babae ang pinag-uusapan nila? Sinong babae? Seryoso kong tanong. Si Emma de los Santos po, sir, sagot ng nurse. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. De los Santos. Apelyedo nila. Ashley at Natalia yun ah. Nauna na bang dumalaw si Natalia dito sa hospital? Pero imposible hindi pa nila alam na nasangkot sa aksidente si Charles. Ayaw kong ipaalam sa kahit kanino sa bahay dahil ayaw kong alala si Lola. Masyado na siyang nasasaktan sa mga nangyari at ayaw ko nang dagdagan iyon. Magpahinga ka muna, Charles. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rin, sabot ko. Ayaw mong maniwala na buhay pa si mama, diba? Kung ayaw mong maniwala sa akin, ako mismo ang gagawa ng paraan para mahanap siya. Miss na miss ko na siya. Kaya siguro ayaw niyang umuwi ng bahay dahil hindi mo pa rin pinapalayas ang Natalia na yun sa bahay natin. Seryosong sagot ni Charles. Natitigilan ako. Malaki na nga ang anak ko. Mukhang matured na siya mag-isip. Kaya hindi ko maiwasan na mahulog sa malalim na pag-iisip. Gusto mo bang paalisin na natin siya? Gusto mo bang basta na lang natin pakawalan ang taong may kasalanan sa pagkamatay ng mama mo? Alam mo ba ang ilan sa mga dahilan kung bakit hinayaan ko siyang manatili sa bahay natin? Hindi ka ba talaga aware, Charles? Tanong ko. Napansin ko ang pagkurap ng mga mata nito. Saglit na natigilan at blankong tumitig sa akin. Mahal na mahal ko ang mana mo. Siguro ito na ang pagkakataon para mapag-usapan natin ang tungkol sa bagay na ito. Aminado ako, nagkasala ako sa kanya at hanggang ngayon hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga kasalanan ko. Ilang beses kong sinisi ang sarili ko sa mga nangyari. Pero anak, maniwala ka man o hindi, kung hindi lang dahil sa'yo, matagal na din sana akong sumuko. Malungkot kong sagot. Pinilit kong
Huwag tumulo ang luha sa aking mga mata. Muling napatitig sa akin si Charles. Agad kong napansin ang pagbalatay ng lungkot sa buong mukha nito. Pero buhay si Mama. Hindi ako. Maaring magkamali. Nandito siya. Kanina. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, sagot nito. Saglit. Akong nag-isip sa katumango. Well, kung talagang buhay siya, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para muli siyang bumalik sa atin ni. Sagot ko habang pilit na nagpakawala ng ngiti. Ayaw ko nang kontrahin pa ang sinasabi ng anak ko. Kung iyon ang paniniwala niya, sino ba naman ako para kontrahin yun, di ba? Kung ang paniniwalang iyon ang magbibigay sa kanya ng pag-asa para magpakatino, pues panghahawakan ko ang bagay na iyon. Ang maliit na sansang iyon. Thank you, sagot ni Charles at ipinikit na ang kanyang mga mata. Malungkot ko itong tinitigan. Sa unahang pagkakataon nag-thank you ito sa akin. Siguro nagdedeliryo lang ito kanina, kaya kung sino na kanyang nakikita. Siguro nananaginip lang ito, kaya nasabi niya na buhay pa ang marma niya. Malungkot akong nakatitig kay Charles nang marinig ko ang pagtunog. Cellphone ko. Agad ko iyong sinagot nang mapansin ko na si Anton ang tumatawag. Anong balita? Agad na tanong ko. Sir, nakaalis na po ang mga pulis na nag-imbestiga dyan sa hospital. Pinapunta ko na din ang dalawang abogado sa presento para asikasuhin ang nagrereklamong nakabanggaan ni Charles kanina, pagbabalita nito. Good. Bilinan mo ang mga lawyers na gawin ang lahat para hindi na makalagkad ang pangalan ni Charles sa kahit na anong gulo. Iwasan mo din na lumabas ito sa media. Handa akong magbayad ng malaking halaga matapos lang ang problemang ito. Sagot ko. Noted, boss. Huwag po kayong mag-alala. Mukhang pumayag ang mga complainant sa inilatag na settlement ng mga lawyers, sagot ni Anton. Bahagya naman akong nabunutan ng tinik. Ayaw kong masangkot sa kahit na anong gulo ang kaisa-isa kong anak. Kasalanan niya man o hindi ang nangyaring aksidente, handa ko itong protektahan sa abot ng aking makakaya. Bahagaya akong nakahinga ng maluwag ng ibalita sa akin ni Cheska. Naayos naman na daw si Charles. Dumating na din si Ryder at umalis na din ang mga pulis na nag-imbestiga dahil sa aksidente. Sorang nag-aalala ako kanina sa isiping baka damputin nila ang anak ko. Mabuti na lang at hindi nangyari. Mukhang kaya naman protektahan ni Ryder ang anak namin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang gumugulo sa isip ko ngayon ay kung paano ako muling magpakita kay Charles. Nasa huwesyo kaya siya kanina. Nang tawagin akong mama, hahanap niya kaya ako ngayon? Gustong-gusto ko itong balikan ng hospital at alagaan. Kaya lang, natatakot ako sa presensya ni Ryder. Naduduwag talaga ako na muli siyang makaharap. Isa pa, wala akong maipagmamalaki sa kanya. Mukhang tuluyan na din silang nagsama ni Natalia, na siyang lalong nagpabigat sa nararamdaman ko ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nabalitaan ko na nakalabas na daw ng hospital si Charles. Natapos din ang photoshoot ko at tama nga si tita. Ang ganda-ganda ko sa mga picture. Hindi ko nga halos makilala ang sarili ko sa mga lumalabas na mga posters. Ipapublish daw nila ang mga larawan ko sa mga magazine kasama ang mga beauty products na ini-endorse ko. Nakatakda din na ilabas ang mga iyon sa telebisyon na siyang labis kong ikinabahala. Paano kung makita ang mga larawan ko nila Ryder?
Mamumukhaan kaya nila ako gayong. Kung tutuusin matagal na akong patay. Para sa kanila, hindi ko alam. Kahit na ang ganda. Ganda ko sa mga pictures hindi pa rin. Maikakailan na ako pa rin iyon. Mukha ko pa rin iyon. May kaunting pagbabago pero ako pa rin iyon at tiyak na makikilala ako ng mga taong malapit sa akin. Iha, ready ka na ba? Bukas na bukas. Kakalat na ang mukha mo sa buong bansa. Bukas nakatakda na i-release ang mga magazine kung saan publish ang mga produkto kasama ang mga mukha mo kaya tiyak na magugulat ang lahat lalo na ang pamilya Sebastian sa muli mong pagbabalik. Nakangiting wika ni Tita Susan. Pilit naman akong napangiti. Tita, baka kamuhian nila ako kapag malaman nilang buhay pa ako. Hindi ko mapigilang sagot. Kinakabnan talaga ako sa mga posibleng mangyari. Tinitigan ako sa mga mata ni Tita Bgo. Sumagot. Bakit kanila kamumuhian? Ikaw ang dapat magalit sa kanila, Ash. Niloko ka nila, di ba? Dapat lang sila ang matakot sa iyo, sagot ni Tita. Pero pinaniwala ko silang matagal na akong patay. Baka magalit sa akin ang anak ko at habang buhay niya na akong hindi kikibin, sagot ko. Nakangiting hinawakan ako sa mga kamay ni Tita. Bago nagsalita, huwag mong pangunahan ang lahat. Ashley, kahit na anong mangyari ikaw ang ina ni Charles. Pareho lang kayong biktima ng anak mo ng pagkakataon. Kaya huwag kang matakot. Ang kailangan mong gawin, turuan mo ang sarili mo para lumaban. Tandaan mo, lalong inaapi ang mga mahihina. Sagot ni Tita. Natigilan ako. Kung tutuusin, tama ang sinabi Hito. Hindi ako pwedeng maging mahina. Dapat matuto na ako sa buhay. Hindi pwedeng apihin nila ulit ako. Dapat matuto akong ipaglaban ang sarili ko. Kaya nga ako muling bumalik ng bansa para kahit papaano makaganti sa ginawa nila sa akin noon. Hindi pwedeng habang buhay ko silang pagtataguan. Siya nga pala, nagyaya si Tito Arnulfo. Muna kumain sa paborito niyang restaurant. Maghanda kayo ni Micaela. Sa labas tayo kakain ng dinner. Nakangiti nitong wika sabay abot sa akin ng isang paper bag. Nagtataka naman akong napatitig kay Tita Susan. Ikaw ang bagong mukha ng mga produkto namin. Suotin mo iyan. Simula bukas, marami na ang makakakilala sa iyo. Gusto ko. Magandang-maganda ka sa mata ng lahat. Nakangiting wika ni Tita. Alanganin naman akong napatango. Nagpa siya akong maligo bago ko isinuot ang damit na bigay ni Tita Susan. Kung tutuusin, disente naman pala. Walang dapat ikahiya kahit na may kaunting balat na na-expose sa akin. Crop top at miniskirt na lagpas lang ng kaunti sa tuhod ko. Kaya lang, may maliit na slit kaya kita pa rin ang hita ko tuwing humahakbang ako. Ayos lang naman sa akin iyon at gandang. Ganda nga ako sa sarili ko. Tinalian ko din ang mahaba kong buhok kaya na exposed lalo ang makinis kong balikat. Hanggang likod. Walang dapat ipag-alala. Sanay ako sa lamig ng klima sa Germany kaya hindi ako lalamigin sa suot kong ito. Isa pa, magdadala lang ako ng jacket para sigurado. Binihisan ko na din si Mika. Panay. Papuri nito sa suot ko at gusto niyang ibili ko daw siya ng katulad sa suot ko. Ngayon para pareho kami. Tamango na lang ako para matapos na ang usapan. Alam kong kukulitin ako ni Tukpag. Hindi ako sasang-ayon. Agad kaming nakarating sa restaurant na tinutukoy nila Tita at Tito. Mukhang mga mayayaman lang ang kayang
afford sa presyo ng mga pagkain kaya. Iilan lang ng mga customers ang nakikita ko. Agad kaming inassist ng waiter sa isang bakanting lamesa. Tita giilang po muna ako, paalam ko kay tita habang hinihintay namin ang order. Agad naman itong tumango. Sinabihan ko pa si Mika na huwag nang sumama. Ibinigay ko pa sa kanya ang cellphone ko para may pagkakaalabalahan siya at para huwag nang mangulit. Nagmamadali akong naglakad papuntang KFC. Ihing-ihi na talaga ako. Akmang liliko na ako nang may bigla akong nakabanggan. Mabuti na lang at naging maagap ito at ampersand. Nahawakan ako sa baiwang kung hindi tumilapon sana ako. Saglit din akong natulala dahil sa mga nangyari. Biglang nag-freeze ang utak ko, lalo na nang maamoy ko ang familiar naamoy na iyon. Dahan-dahan akong tumingin sa kanyang mukha at hindi ko maiwasan na manlaki ang aking mga mata nang masilayan ko ang mukha ng taong nakabanggaan ko. Lord, sa dami ng taong pwede kong makasalubong ngayon, bakit siya pa? Bakit si Ryder pa? Ashley, narinig kong bulong nito. Agad naman akong napalayo dito. Mukhang dumating na ang kinatatakutan ko. Ang muling pagkikita namin ng dati kong asawa. Pardon? Magkakilala ba tayo? Pagmamaang-maangan ko. Saglit. Itong natigilan. Agad na naglakbay ang mga mata nito mula sa ukha ko hanggang sa buo kong katawan pabalik. Balik kaya napayakap ako sa sarili ko at agad na tumalikod. Ashley, wait, bubuhay ka? Nagbalik ka, wika nito at agad akong hinawalkan sa braso. Agad naman akong napapiksi para mabitawan niya. Hindi ko gusto ang biglang pagtulay ng kung anong kuryente sa katawan ko dahil sa pagkakahawak nito sa akin. I'm sorry, mister. Hindi kita kilala. Sagot ko at nagmamadaling naglakad papuntang banyo. Agad akong pumasok at inilok ang pintuan. Sobrang lakas ng kabog na dibdib ko. Kung bakit naman kasi sa dinami daming tao na pwede kong makasalubong ngayong gabi, bakit si Ryder pa? Hindi pa ako ready sa muli naming pagkikita. Wala akong balak na sumipot sa dinner meeting na ito dahil nagpromise ako kay Lola na sa bahay kakain ng dinner. Isa pa, alam kong hinihintay din ako ni Charles. Kaya lang tumawag ang secretary ni Mr. Tan at gusto daw ng matandang negosyante na makausap ako ngayon dahil bebiyahe papuntang Hong Kong kinabukasan para magpagamot. Kaya no choice. Kailangan kong sumipot dahil ilang linggo na din akong kinakulit ng secretary nito. Katulad ng inaasahan, tungkol lang din naman sa negosyo ang napag-usapan. Nagkatawaran at nagkasundo kaya kaagad natapos ang meeting. Pagkatapos ng meeting ay dumaan pa ako ng banyo para umihi. Baka abutin kami ng traffic sa daan, kaya magandang nakahanda na ako. Paliko ako sa isang pasilyo ng may nakabanggaan ako. Mabuti na lang at mabilis ako at agad kong nahawakan sa baywang ang nakabangaan ko na isa palang babae. Susumitan ko na sana ito nang makita ko ang kanyang mukha. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko nang matitigan ko ang familiar nitong mukha. Hindi ako makapaniwala at nang tumitig din ito sa akin ay napansin ko din ang pagkagulat sa mga mata nito. Agad itong lumayo at akmang tatalikod na nang sambitin ko ang pangalan niya. Ashley, tawag ko. Nakita ko ang paglikot ng mga mata nito sabay iling. Pardon? Magkakilala ba tayo? Tanong pa nito. Agad na naningkit ang aking na mata at hindi ko maiwasan natitigan ito sa mukha. Actually hindi lang mukha kundi mula ulo ifanggang paa. Napansin ko pa ang paka
Conscious nito at napayakap sa sarili. Hindi ko naman maiwasan na lalong magtaka lalo na nang mapansin ko na pati boses nito ay kahawig din ng namayapa ko ng asawa. Ibang-iba ang aura nito ngayon. Malaki ang kanyang ipinagbago kaysa sa dating Ashley na kilala ko. May nakalagay na make-up sa mukha na lalong nagpa-enhance sa ganda niya. Which is hindi ginagawa dati ni Ashley. Sexy ang pananamit kaya lang hindi pa rin maikakailan na siya ang asawa ko, ang asawa kong sa pag-aakala ko. Matagal nang namayapa. Pero hindi niya ako pwedeng lukuhin ng ganito. Walang duda. Siya si Ashley at buhay siya. Kung ganoon kaninong abo, ang iniiyakan ko sa loob ng 8 taon, niluluko ba ako ni Lorenzo? Pinaniwala niya ba ako sa isang kasinungalingan? Kahit na magdeni pa itog kaharp ko. Ngayon, malaking porsyento na siya. Talaga ang asawa ko. Siya si Ashley. Buhay, healthy at nandito sa harap ko. Kung ganoon, nalagpasan niya ang sakit niyo noon. Magaling na siya. Hindi ko na ito napigilan pa nang nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng banyo. Nasundan ko na lang. Siya nang tingin sabay sapo ko sa aking dibdib dahil sa lakas ng kaba. Hindi ako pwedeng magkamali, nakaharap ko ang asawa ko at alam kong marami itong dapat na ipaliwanag sa akin. Excuse me. Nakita mo ba ang mama ko? Naputol ako sa malalim na iisip ng may maliit na kamay na kumalabit sa akin. Agad akong napayuko at napansin ko ang isang batang babae. May hawak na cellphone. At may kung anong itinatanong sa akin. Seryoso kong tanong ko. Wala. Pa rin ako sa sarili ko. Si Mama. Napansin niyo po ba siya? Maganda siya at sexy, sagot nito. Habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sandali akong natigilan. Lalo akong kinabahan. Anong name ng mama mo? Tanong ko para nakasiguro. Ashley. Basta maganda siya. Tapos sexy, pagmamalaki nitong sagot. Mukhang proud pa ito dahil 2 beses niya nang binanggit ang katagang maganda at sexy. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Tinitigan ang bata na nasa harap ko bago itinuro ang pintuan ng CRA. Agad naman itong naglakad papunta doon at kinatok ang pintuan ng CRA. Mama, tumawag pala si Daddy. Kinukumusta po tayo, sigaw nito. Parang kinurot ang puso ko sa mga narinig. May ibang asawa na si Ashley. May anak na siya sa ibang lalaki. Kanino? Kay Lorenzo ba? Agad kong napansin ang pagbukas ng pintuan. Agad na tumitig sa gawi ko si Ashley at agad kong napansin ang muling pagkagulat sa mga mata nito. Inaasahan marahil nito na nakaalis na. Ako. Hinawakan ang kamay ng bata at nagmamadaling naglakad paalis. Wala. Sa sariling nasundan ko ito. Muli kong naikuyom ang aking kamao. Nang mapansin na dumiretso sila sa isang lamesa kung saan nakaupo ang mga magulang ni Enzo. Kung ganoon, niluluko nila ako. Niluko ako ng sarili. Kung kaibigan, inilayo niya sa akin si Ashley at pinalabas na patay na para tuluyan niya ng maangkin. Para hindi na ako maghabol. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may ibang magmamay-ari sa asawa ko. 8 taon nila akong pinahirapan at hindi ako papayag na basta ko na lang itong palalagpasin. Wala na akong pakialam pa sa paligid. Tiningnan ko muna ang 4 kong kasamang bodyguard pati si Anthon sa labas saka ako nakagawa ng pasya. Hinding-hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataon na muling makasama ang asawa ko. Tama na ang 8 taon na paghihirap. Ipaglalaban ko siya. Hanggang sa huli kong hininga. Naglakad na ako sa kinaroroonan nila.
Ashley. Napansin ko ang pagkagulat sa mga mata nila Tita Susan at Tito Arnulfo nang makita ako. Pati sila. Nakikiayon din sa kalukuhan na ginawa ng anak nila. Fuck! Mahirap na talaga ang magtiwala sa panahon ngayon. Ang mga taong itinuring mong hindi na iba sa'yo, sila pa itong may ganang manloko. Hindi man lang sila naawa sa akin na halos mamatay na sa ginawa kong pagluluksa sa asawa ko. Pinananindigan talaga nilang paniwalain akong patay na nga Ashley. Walang sabi-sabi na hinawakan ko sa kamay ang asawa ko kay mabilis itong napatayo. Ito na ang hinihintay kong sandali. Mabilis ko itong hinawakan sa baywang at binuhat. Narinig ko ang pagtili nito at pagkakawag at agad na napagtayo sila Tita at Tito para pigilan ako. Ryder, bitiwan mo si Ashley, utos ni Tita. Hindi ko ito pinakinggan. Wala silang karapatan na pigilan ko sa gusot ko. Kasabwat sila sa panloloko na ginawa sa akin ng anak nila kaya walang dahilan na pakinggan ko sila. Ngayon, asawa ko ang binabawi ko Tita. Pakisabi kay Enzo magtotoos kami. Galit kong sagot. Agad na. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi sila nakasagot. Samantalang malakas na nagpupumigla sa akin Ashley. Kaya mas mahigpit ko itong hinawakan. Hindi na ako papayag pa na muli itong makalayo sa akin. Tama na ang ilang taon na pagdurusa ko at pagpapaniwala sa akin na matagal na siyang patay. Bitawan mo si Mama. Bad ka. Narinig kong sigaw ng batang kasama nila. Tinitigan ko ito. Biglang kinurot ang puso sa isiping tuluyan na ngang naagaw ni Enzo ang asawa at nagkaanak pa sila. Pinaikot nila ako. Ryder, ano ba? Bitiwan mo ako. Hindi ka na nakakatuwa, galit na sigaw ni Ashley at binuhos yata nito ang buong lakas para makawala sa akin. Pinagsusuntok niya pa ako sa likod ko. Pero hindi ko na pinanasin iyon. Kaya kung tiisin ang sakit physically, pero ang nararamdamang sakit ng puso ko, hindi ko alam kung paano pahilumin. Iyon. Isa pa, mukhang kilala na yata ko nito. Ngayon. Kanina kasi ikanakailan niya eh. Ito lang pala ang paraan para maalala niya ako. Sasama ka sa akin. Mag-usap tayo. Galit kong wika at inihakbang ng mga paa. Agad na hinawakan ng mga magulang ni Enzo ang bata ng akmang. Susunod ito sa amin. Pinagtitinginan na din kami ng ibang mga customer. Kaya galit akong nagsalita. Walang makikialam. Asawa ko siya. At may karapatan akong iwi siya sa lugar kung saan ko gusto, galit kong wika at agad na lumabas ng restaurant. Narinig ko pa ang malakas na sigaw ng bata pero hindi ko na pinansin yon. Walang mahalaga sa akin ngayon. Kundi si Ashley lang. Wala nang iba. Pagkalabas ko ay agad akong sinalubong ng mga bodyguards ko at ni Anthon. Tawagan mo ang driver. Papuntahin mo agad siya sa exit area, utos ko. Agad naman itong tumalima. Ano ba Ryder, bitawan mo ako? Wala kang karapatan na gawin ito sa akin. Galit na muling sigaw ni Ashley. Hindi ko na ito pinakinggan pa. Mamaya na kami mag-usap. Pinagtitinginan na din kami ng mga taong nadadaanan namin pero wala akong pakialam. Ang gusto ko mailayo sa lugar na ito sa Ashley at makausap ng masinsinan. Sa sobrang inis ko pinalo ko ito sa puwet. Gamit ang palad ko. Nagulat marahil sa aking ginawa kaya tumigil na din ito sa kakakawag at kakasigaw. Hindi ba't sinabi mo sa akin kanina na hindi mo ako kilala? Pues pupuntahan natin, makikilala mo ako. Maaalala mo na may asawa kang tinakasan Ashley, yamot kong wika. No.
Hindi ako papayag. Natagal na. Tayong hiwalay. May kanya-kanyang buhay na tayo kaya pakawan mo na. Ako, galit na sagot nito. Hindi ko na. Ito sinagot pa hanggang sa makalabas kami ng mall. Mabuti na lang at pagkalabas namin ay nakaantabay na ang sasakyan. Agad na binuksan ni Anthon ang pintuan ng kotse at mabilis kung ipinasok si Ashley. Sumakay na. Din ako nang mapansin ko na agad na umusog ito sa kabilang bahagi at pilit na binubuksan ang pintuan. Talagang determinado itong makatakas sa akin. Wala sa sariling tinitigan ko ito. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na sa nakalipas ng 8 taon muli ko itong makikita. Buhay at may kasamang bata. Bakit mo ako niluko? Bakit niyo ako niluko? Alam niyo bang sa loob ng 8 taon walang araw na hindi ko sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nagawa kong kasalanan? Bakit, Ash? Seryoso kong wika kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Wala na akong pakialam kung makikita ya man akong umiiyak ngayon. Ang importante mararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ako pa ngayon ang nanluko. Baliw ka ba o sadyang gusto mo lang magmalinis sa harap ko ngayon? Sagot nito. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Pagak akong tumawa. Aminado ako na nagkasala ako sa iyo. Naging marupok ako at pumatol sa iba. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Pero ikaw, ano ito, bakit ka tuluyan sumama sa Lorenzo na yun at talagang nagkaanak pa kayo? Galit na sagot ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang reaksyon nito. Gulat na gulat sa sinabi ko. Ano ba ang pinagsasabi mo? Nababliw ka na nga. Ihinto mo ang sasakyan at bababa na ako. Galit na sagot nito. Hindi ko ito pinansin bagkos inutusan ko ang driver na mas bilisan niya pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ngayong nandito na sa mga kamay ko si Ashley, hindi ako papayag na muli itong maagaw ni Lorenzo sa akin. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago mangyari iyon. Inis na inis akong napatingin sa labas. Nang binata na ng sasakyan. Wala nang saysay para makiusap sa kanya. Sarado na ang isip ni Ryder at alam kong kahit na ano pa ang pakiusap na gagawin ko. Hindi ito makikinig sa akin. Gagawin nito ang kung ano man ang kanyang naisin. Alam mo bang labis na nasaktan si Charles sa pagkawala mo? Iniisip namin na wala ka na. Bakit nagawa mong pagtaguan kami, Ash? Bakit nagawa mong papaniwalain kaming matagal ka ng patay? Wika nito. Malakas akong napabuntong hininga. Ang akala ko mananahimik na ito. Pero may sasabihin pa rin pala. Kung tutuusin, wala naman akting kinalaman tungkol sa bagay iyon. Ilang taon akong kumatose at nang nagising ako't sa kaunti-unting pinaliwanag sa akin ni Lorenzo ang sitwasyon ko ang tungkol sa pagdala nila sa akin sa Germany para magamot. Ang nangyaring aksidente na siyang naging dahilan para mapaniwala niya si Ryder na matagal na akong patay. Naniniwala si Lorenzo na alam ni Ryder ang tungkol sa pagpapainom ng maling gamot sa akin ni Natalia. Baka lalo akong mapahamak kapag manatili ako sa kalinga nila. Alam mo na siguro ang sagot sa tanong mo, Ryder. Kung nanatili ba ako? Sa piling mo, sa palagay mo gagaling ba ako sa sakit ko? Makakaligtas ba ako? Imposibleng hindi mo alam ang pinanggagawa ni Natalia sa akin. Pilit akong nakikipaglaban sa sakit ko pero unti-unti niya pala akong pinapatay. Sagot ko dito. Gusto kong maiyak sa harap niya ngayon habang naaalala ang nakaraan.
Kaya lang gusto kong ipakita sa kanya na wala na ang dating Ashley. Nakilala niya. Hindi niya na ako. Mabibilog pa. I'm sorry kung hindi kita naalagaan. Kung hindi kita naprotektahan noon. Maniwala ka man sa akin o hindi, labis. Kung pinagsisihan ang lahat. Sana. Bumalik ka na sa akin, Ash, sana. Mapatawad mo ako, sagot nito. Tinitigan ko ito sabay iling. Para sa inyo, matagal na akong patay. 'Di ba? Sana mag-stick na lang kayo. Doon. Si Charles ang dahilan kaya. Nandito ako. Wala na akong balak pang makipagbalikan sa iyo, Ryder. Magsama kayo ni Natalia, sagot ko. Agad kong napansin ang pait sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Pero hindi na ako maniniwala pa sa mga ipinakita nito sa akin. Masakit. Tanggapin na ipinagpalit niya ako sa mismong kapatid ko. Isang kapatid na pinagtangkaan ang buhay ko, hindi ko. Sila kakampi tanging a Lorenzo at ang pamilya lang niya ang may pagpapahalaga sa akin. Ash, please hayaan mong itama ko lahat ng pagkakamali kong nagawa. Please, mahal na mahal kita ngayong nandito ka, gusto kong patunmayan sa iyo na mahalaga ka sa akin, na labis kong pinagsisisihan lahat ng pagkakamali na nagawa ko, sagot nito. Muli akong umiling. Hindi na kailangan. Matagal ko nang napos ang kung anong meron man sa atin noon. 2 beses mo nang ginawa sa akin ito, Ryder, tama na. Palayain mo na ako, sagot ko. Napansin ko ang agad na pagrehistro ng galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon. Pero hindi. Ako dapat matakot sila ang may malaking kasalanan sa akin, hindi na ako magpapauto pa sa kanya. Dahil ba kay Lorenzo, masaya ka ba sa kanya? Siya na ba ang mahal mo? Tanong nito. Nagtataka akong napatitig. Dito, hindi niya ba alam na may asawa na si Lorenzo? Wala na ba itong balita pa sa matalik niyang kaibigan? Hindi ko alam. Sa bagay, simula nang muli akong nagkamalay, never na namin na pag-usapan pa ang tungkol kay Ryder, basta ang alam ko sa bahay pa rin nila nakatira ang traidor kong kapatid. Hanggang doon lang ang nalalaman ko at wala nang iba. Iniiwasan na din namin na maging topic pa ang tungkol kay Ryder. Paulit-ulit akong nasasaktan kung patuloy namin silang pag-uusapan. Hanggat maaari ayaw ko nang maalala pa ang mga kahayupan na ginawa nila sa akin. Ang pagtatasil nilang dalawa ni Natalia habang nakaratay ako sa higaan. Labas siya sa usapang ito. Huwag mong isisisi sa kanya ang mga na nagyari sa atin ngayon dahil wala siyang ibang ginawa kundi protektahan ako. Siya ang naging dahilan kung bakit buhay pa rin ako ngayon, sagot ko. Traidor siya, inilayo kanya sa akin. Ash, sabihin mo sa kanya na huwag siyang magpakita sa akin kundi papatayin ko siya, sagot nito. Napatitig ako sa seryoso niyang mukha. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong kinabahan. Hindi ako papayag gagawa niya ng masama si Lorenzo. Hindi na siya iba sa akin. Maraming beses niya akong iniligtas sa kamay ng lalaking ito. Hindi kayang bayaran ng simpleng thank you lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Baliw ka na nga, pati ang taong walang ibang ginawa kundi ang protektabhan ako, na isipan mong gawa ng masama, sagot ko. Napatiimbagang ito at matalim na tumitig sa akin. Nakipagtitin naman ako sa kanya. Wala na akong pakialam sa iyo, Ryder. Hindi mo pwedeng saktan ang kahit sa sino sa pamilya ni Lorenzo, hindi ako papayga. Kung nabilog mo man ang ulo ko noon, iba na ngayon, natuto na ako.
At para sa akin isa kang salot na sumira. Sa buhay ko kayong dalawa ni Natalia. Diretsahan kong wika. Wala na akong pakialam pa sa naramdaman niya. Ibinaling ko ang pasin sa dinadaanan namin. Ayaw ko na siyang tingnan pa. Ayaw ko nang makita pa ang reaksyon ng kanyang mukha. Nakahinga ako ng maluwang nang mapansin ko na ang daan patungo sa kanilang bahay ang aming tinatahak. Kahit papaano biglang gumaan ang aking kalooban. Alam kong hindi ako magagawa ng masama ni Ryder kung sa mismong bahay nila ako dadalhin. Nandoon si Lola Agatha at Charles. Alam kong hindi nila ako pababayaan. Mabilis kaming nakarating sa kanilang bahay. Pagpasok ng sasakyan sa loob ng gate ay parang ayaw ko nang bumaba. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Charles kapag makita ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Bilang ina niya, sana hindi siya galit sa akin. Sana ang maging reaksyon niya ay katulad noong nagkita kami sa hospital. Ang gusto ko ngayon ay mayakap siya at mahagkan. Bawiin ang mga taon na matagal akong nawalay sa kanya. 8 taon din kaming hindi nagkita. Alam kong marami akong dapat malaman sa kanya. Alam kong maraming nangyari sa buhay niya na dapat kong alamin. Pangako, babawi ako sa kanya sa kahit na anong paraan. Bumaba ka na. Alam kong gusto ka nang makita nila Lola at Charles, wika nito. Nakabukas na ang pintuan ng kotse sa gawi ko. Blanco ang expressive sa mukha nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng aba. Salamat, maisi kong sagot at agad nang bumaba ng kotse. Akamang hahawakan ako nito para alalayan pero pumiksi. Ako. Narinig ko na lang ang marahan nitong pagbuntong hininga. Wala na akong pakialam pa sa nararamdaman niya. Nandito ako sa bahay na ito para kay Charles at kay Lola Agatha. Gusto kong makita si Charles. Nasa kwarto ba siya? Tanong ko. Ilang saglit na tumitig sa akin at dahan-dahan na tumango. Sasamahan kita sa kanya, sagot nito. Saglit akong nag-isip saka umiling. Huwag kang mag-alala. Aalis agad ako pagkatapos kong makausap si Charles. Wala akong balak magtagal sa bahay na ito, wika ko at inilibot ang tingin sa paligid. Malungkot akong napangiti. Ang bahay na ito ang naging saksi ng paghihirap ko. Dito ko rin naranasan ang lumigaya. Maraming alaala akong naiwan na masakit na alaala sa bahay na ito na ayaw ko nang balikan pa kahit kailan. Hindi ko na narinig pa ang pagsagot ni Ryder. Bagkos nagpatiuna na itong naglakad papasok sa loob ng bahay. Tahimik naman akong napasunod dito habang iginagala ang tingin sa paligid. Kahit gabi na maliwanag pa rin ang buong paligid dahil sa nagkalat ng mga ilaw. Pakiramdam ko biglang nanikip ang dibdib ko sa mga nakita. Akala ko noon ito na ang magiging tahanan ko sa mahabang panahon. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang lahat na dapat huwag nang balikan pa. Kahit kailan. Paakyat na kami ng hagdan nang mapansin ko ang pababa na si Natalia. Napansin ko ang panlalaki ng mata nito habang direkta na nakatitig sa akin. Masamang tingin ang pinukol ko dito. Tama nga ang narinig ko dito pa rin. Siya nakatira. Tuluyan na nga siyang binahay ni Ryder. Ate, narinig kong sambit nito. Bakas ang pagkagulat sa tono ng boses nito. Tumabi ka. Padaanin mo si Ashley. Narinig kong angil ni Ryder dito. Napataas ang aking kilay sa narinig. Palabas lang ba ang lahat? Ang galit sa tinig na boses ni Ryder habang sinasabi.
Ang katagang iyon kay Natalia. Ate, ika nga. Buhay ka, muling wika. Ni Natalia. Hindi ko ito pinansin at patuloy lang ang paghakbang ko. Hanggang sa mapatapat na ako sa kanya. Tinitigan ko ito sa mukha at agad kong napansin na nag-iba na ang hitsura nito. Nag-mature dito at parang tumanda sa bagay, normal lang siguro. Iyon dahil 8 taon mang hindi nagkita. Nagbabago ang hitsura ng tao. Sa paglipas ng taon. Niloko mo kami. Hindi ka papatay? Wika nito nang makalagpas ako sa kanya. Natigiilan ako kung alam niya lang. Kanina ko pa siya gustong saktan. Makabawi man lang sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. Walang hiya siya. Siya ang itinuring kung pinakamalapit na tao na poprotekta sa akin noon pero nagawa niya akong lokohin. Inahas niya ang asawa ko at pinagtangkaan niya pa akong patayin. Namalayan ko na lang na nandito na kami sa tapat ng kwarto ni Charles at napansin ko na dahan-dahan ng kinakatok ni Ryder ang pintuan ng kwarto nito. Ilang saglit lang ay bumukas na iyon at iniluwaang mukhang kakagising lang na si Charles. Agad itong tumitig sa akin. Kasabay ng pagtulo ng luha sa nga mata. Mama, sabi ko na nga ba buhay kayo? Hindi pa naginip ang lahat nasa tabi ko kayo noong nasa hospital ako. Wika nito sabay yakap sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang umiyak. I'm sorry anak. I'm sorry kung bakit. Ngayon lang ako nakabalik, wika ko. Dito. Tanging hagulhol lang ang naging sagot nito habang mahigpit na nakakapit sa akin. Patawad kong natagalan bago ako gumaling. Charles, sorry sa mga taon na dapat magkasama tayo, pero maniwala ka sa akin, ikaw ang ginawa kong inspiration para malagpasan ko ang lahat. Sorry kung nasaktan kita at pati ikaw ay napaniwala na matagal na akong patay, wika ko habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mama, na mahal kita. Hindi na mahalaga sa akin ang lahat. Ang importante, nandito ka noon pa. Man, hindi ako naniniwala na patay ka. Na, sagot nito. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Ang bait talaga ng anak ko. Isa sa mga dahilan kaya nag-aalangan akong tuluyan na magpakita dito dahil baka sumbatan niya ako, pero hindi. Nagkamali ako. Siya pa rin ang dating Charles na kilala ko. Ang baby Charles ko. Mangako po kayo sa akin, huwag niyo na po akong iwan ulit, nandito na kami sa loob ng kanyang kwarto at bakas ang pakikiusap sa boses ni Charles habang sinasabi ang katagang iyon. Para namang biglang tinusok ng karayom ang puso ko nang marainig ko ang katagang iyon. 8 taon na nagtiis ang anak ko na wala ako sa tabi niya. Hindi ko man lang ito naalagaan. Binatang-binata na siya. Wala nang bakas ng dating Charles. Napatunayan ko ito sa ayos ng kanyang kwarto. Isa pa mas matangkad na siya sa akin ngayon. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Hindi ko man lang ito naalagaan noong mga panahon na kailangan niya ako. Pakiramdam ko isa akong walang kwentang ina dahil matagal na panahon akong hindi nagpakita sa kanya. Promise, ngayong nandito na ako. Hindi ko nahahayaan pa na muli kang mawalay sa akin, anak. Pupunan ko ang mga panahon na nawala ako sa tabi mo. Sagot ko kasabay ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Agad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Pagkatapos ay lumapit sa akin at muli akong niyakap. Thank you dahil binalikan niyo ako. Huwag po kayong
Mag-alalala. Ngayong malaki na ako. Kaya ko na kayong ipagtanggol kahit. Kanino? Thank you dahil dininig lahat. Ang panalangin ko. Noon pa man hindi. Po ako naniniwala na patay ka na. Alam. Kung muli kayong babalik para. Makasama ako, wika nito. Ramdam ko ang pagyugyog ng kanyang balikat. Dahil sa impit nitong pag-iyak. Lalo naman akong napaiyak dahil doon. Pasensya ka na anak ha. Pasensya na. Kung natagalan ang muli kong pagbalik. Medyo matagal din akong nakipaglaban sa sakit kong leukemia. Hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Hanggat hindi idiniklara ng doktor na totally healed na ako, sagot ko. Agad naman itong tumango. Wala na akong pakialam sa mga panahon na wala ka sa tabi ko ma. Ang importante ay ang ngayon. Magkasama na tayo ulit at hindi mo na ako iiwan pa kahit kailan, sagot nito. Agad akong napangiti pagkatapos ay kumalas na ako sa pagkakayakap dito. Mataman ko itong tinitigan sa mukha. Of course, ngayong nandito na ako. Hindi ko nahahayaan pa na magkahiwalay ulit tayo anak. Teka, kumusta ka nga pala dito? Inaalagaan ka ba nila ng maayos, tanong ko. Agad kong napansin ang pagseryoso ng mukha nito bago naglakad ng ilang hakbang palayo sa akin. Ayos naman mabinibigay naman nila lahat ng kailangan ko. Kaya lang, hanggang ngayon hindi ko pa rin matangap na nakikita ang Natalia na yan dito sa bahay. Ayaw ko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya natin, seryoso nitong sagot. Agad akong natigilan. Muling bumalik ang sakit ng kalooban ko dahil sa sinabing iyon ni Charles. Muling sumagi sa isip ko ang lahat ng mga nangyari bago ako na-aksidente. Bakit naman? Inaalagaan ka naman ni Tita Natalia mo diba? Sagot ko. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko. Kahit nasa kaloob-looban ng puso ko. Nasasaktan ako. Lalong sumeryoso ang mukha nito at humarap sa akin. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata bago nagsalita. Ma, bata pa po ako noon at hindi pa masyadong alam ang mga nangyayari. Sa paligid ko ang tungkol sa aksidente mo ang tungkol sa sakit mo. Pero habang lumalaki ako nagiging awaren na ako sa lahat. Ang tungkol sa pagkakaroon ni Papa ng relasyon kay Natalia. Hindi din nakaligtas sa pandinig ko kapag napag-uusapan ng lahat dito sa loob ng bahay ang nangyari noon kaya nga nagrebelde. Ako, hindi ko matanggap na hindi man lang kita natulungan noon. Hindi man lang kita na ipagtanggol, mahabang wika ni Charles habang bakas ang lungkot sa boses nito. I'm sorry, sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Agad na yumaling si Charles. And not your fault, mawala kang kasalanan. Hindi mawala sa isip ko kung paano ka umiyak ng gabing iyon bago ka na aksidente. Ikaw ang biktima dito. Ikaw ang niluko nila. Siguro kung malaki na ako nang mangyari ang lahat nang iyon, baka naipagtanggol pa kita laban sa kanila. Kaya lang hindi Masido pa akong bata noon. Wala akong magawa kundi umiyak, sagot nito. Lalo naman akong napaiyak. Ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Charles. Hindi man lang nito nagawang magalit sa akin sa kabila ng mga nangyari. Akala ko normal lang na palaging magkadikit noon sila Tita Natalia at Papa. Hindi ko akalain na may relasyon na pala sila. Sorry ma kung wala man lang akong nagawa para ipagtanggol ka. Noon, wika nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata.
Agad ko itong nilapitan at hinawakan sa kamay. Wala kang kasalanan, Charles. Sarili kung laban ito. Huwag mong aksayahan ng panahon ang mga nangyari na. Tapos na ang mga iyon at nalagpasan ko na, sagot ko at pilit na ngumiti. Matagal akong tinitigan ni Charles bago tumingin sa malayo. Dapat pala kay Papa Lorenzo Gina lang. Siguro hindi mo napagdaanan ang lahat ng iyon kung si Papa Lorenzo ang naging asawa mo, manaalala ko. Pakon 8 paano kanya alagaan noon. Siguro hindi mo napagdaanan lahat ng sakit kung siya ang naging asawa mo. Malungkot nitong sagot. Agad naman akong napailing. No. Please Charles, don't say like that. Isang mabait na kuya lang ang tingin ko kay Lorenzo noon pa. Isa pa, kahit na hindi naging kami, hindi siya nagsawa sa pag-aalaga sa akin. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa gumaling ako. Siya at ng kanyang asawa, sagot ko. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi kong, iyon. Asawa? Nag-asawa na si Papa Lorenzo, tanong ito. Agad akong tumango. Yes, naalala mo ba si Nurse Rona? Siya ang asawa ni Papa Lorenzo mo. Ngayon, sila ang nag-alaga sa akin. Hanggang sa gumaling ako, sagot ko. Agad kong napansin ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi nito. Ay, naalala ko na mamabait si Nurse Rona, lagi niya akong dinadalhan ng pasalubong noon tuwing pumupunta siya dito sa bahay para alagaan ka. Sagot nito. Agad akong tumango. At siya din ang nag-alaga sa akin. Hanggang sa gumaling ako. Silang dalawa ni Papa Lorenzo no. Hindi nila ako sinukuan kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Napakabait nila, anak. Sagot ko. Gusto kong magpasalamat ng personal sa kanila, mapwede ba natin silang puntahan? Saan sila nakatira? Ngayon, excited na sagot ni Charles. Bakas ang excitement sa box nito. Hindi ko mapigilan ang matawa. Biglang naglaho ang lungkot sa pagitang naming dalawa ng usapan namin ang tungkol kay Lorenzo. Wala sila dito sa Pilipinas, anak. Actually, after ng aksidente na nangyari sa akin 8 years ago. Dinala nila ako sa Germany. Kakauwi ko lang din dito sa Pilipinas nang ideklara ng doktor ko na magaling na ako sa sakit ko, sagot ko. Talaga po? Kung ganoon, dapat nga po pala ako magpasalamat sa kanila dahil sa ginawa nila sa iyo, magrabe ang sakripisyo at tulong na ibinigay nila sa iyo. Gumaling ka lang, which is dapat si Papa Ryder ang gumawa noon sa iyo. Sagot nito. Muli akong nakaramdam ng lungkot. Tama si Charles, dapat si Ryder ang mag-alaga sa akin, pero pakiramdam ko lalo nila akong pinapatay ni Natalia noon para tuluyan na silang maging malaya. Hayaan mo, anak, kapag makauwi sila ng Pilipinas, makikipagkita tayo sa kanila. Sa ngayon, sulitin muna natin ang mga panahon na magkasama tayo. Gusto kong mapunan lahat ng pagkukulang ko sa iyo, anak. Gusto kong makabawi, nakangiti kong sagot. Agad naman itong tumango. Hindi na namin namalayan pa ang paglipas ng oras. Sabay pa kaming natawang mag-ina nang mapansin namin na halos 3:00 na pala ng madaling araw. Sa dami ng usapan namin ngayon, hindi man lang namin namalayan ang oras. Halatang miss na miss namin ang isa't isa. May mga damit akong hindi pa nagagamit dito, mapwede mong gamitin bilang pamalit ng damit na suot mo, wika ni Charles sa akin. Naghahanda na ito sa pagtulog. Salamat, anak. Sige na, matulog ka na. Promise, nandito pa rin ako hanggang
Sa pagising mo mamaya, nakangiti. Kung sagot, agad naman itong tumango. Naglakad ako papunta sa kanyang walk-in closet para maghanap ng pwede kong maisuot. Malaking bula si Charles kaya naman. Halos umabot sa tuhod ko ang t-shirt nito na napili kong isuot. Pagkatapos, kung gawin ang evening routine ko ay agad na akong tumabi sa higaan nito. Nakakaramdam na din ako ng antok at alam kong marami pa akong pagdadaanan pagkagising ko. Sa ngayon kailan ko mumang magpahinga. Alam kong marami pa kaming pag-uusapan ni Ryder. Pati na din ang trader kong kapatid na si Natalia. Sisiguraduhin ko na makakaganti ako sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa akin noon. Sa ginawa nilang pagtataksil, hindi pwedeng basta ko na lang kalimutan ang lahat. Sila ang umpisa ng gulong ito kaya natgan. Tatapusin ko sa paraang alam ko. Kanina pa ako nakatayo dito sa gilid ng pool habang nakatanaw sa kawalan. Natutuwa ako sa isiping nandito ulit si Ashley. Buhay siya at malakas pero hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot sa isiping pinaniwala nila ako sa isang kasinungalingan. Matagal akong nagluksa sa pagkawala niya. Siguro tawang-tawa ang gagong Lorenzo na yun tuwing nakikita ako na iyak ng iyak doon sa mausoleum. Wala naman palang dapat iyakan dahil buhay na buhay pa ang asawa ko. Ganoon na ba talaga ako kasama para paikutin nila? Ganoon na ba talaga ako kawalang kwentang asawa para tanggalan ng karapatan na malagaan siya noong mga panahon na may sakit? Siya. Si Lorenzo, siya na naman. Bakit ba? Ang hirap kumawala sa anino niya. Bakit ba palagi niya na lang akong nalalamangan? Dahil ba mas mabuti siyang tao kumpara sa akin? Fuck! Hindi ako papayag na hindi. Muling bumalik sa akin si Ashley. Nagkawalay man kami ng 8 taon. Pero handa ko pa rin siyang ipaglaban. Hindi ako papayag. Handa ko pa rin siyang ipaglaban kahit na may anak na. Silang dalawa ni Lorenzo. Asawa ko pa rin si Ashley kahit na anong mangyari. Totoo ba? Buhay siya. Nandito sa ate. Ash? Kailan mo pa ito alam? Bakit? Hindi mo man lang nabanggit sa akin na buhay pa pala siya. Hindi ko mapigilan na mapatiim bagang nang muli kong narinig ang boses na yun. Si Natalia. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito nang titigan ko siya. Kailangan mo pa bang malaman? Alam mo sa sarili mo kung ano ang kasalanan na nagawa mo sa kanya. Noon, huwag ka nang magtangkapang lumapit sa kanya, seryoso kong sagot. Babalikan mo na ba siya? Basta-basta. Muna lang ba akong itatapon ngayon? Na parang isang basahan, tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi sa sinabi nito ngayon lang. Hanggang ngayon pa ba umaasa pa rin siya na matutunan ko siyang mahalin? Kailan ba siya magigising sa katotohanan na kaya ko lang siya? Pinayagan na tumira dito sa bahay sa loob ng 8 taon para mapagdusahan niya ang lahat ng kasalanan na nagawa niya. Ngayong nandito na si Ashley, ito na din ang pagkakataon na palayasin ko ito dito sa bahay na ito. Iwan mo muna ako dito. Baka makita tayo ni Ashley at kung ano pa ang isipin niya eh. Malamig kong sagot dito. Agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tama nga ang hinala ko, siya pa rin pala. Kahit ano pa ang gawin ko, hinding-hindi mo pa rin siya kayang kalimutan. Umiiyak na sagot nito. Yes, siya pa rin at ihanda mo na ang sarili mo. Gusto kong umalis ka na sa bahay na ito bukas na bukas din. Malamig kong sagot at agad itong tinalikuran. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Akmang hahabol pa ito sa akin pero tinitigan ko na ng masama.
Ayaw ko nang makinig pa sa mga pakiusap nito. Ngayong nandito na si Ashley, wala nang lugar sa bahay na ito si Natalia. Mabilis akong umakyat ng hagdan. Pupuntahan ko ang mag-ina ko sa kwarto ni Charles. Kakatok ako. Nang matigilan ako, madaling araw na at baka tulog na silang dalawa. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto. Agad na sumalubong sa akin ang malamlam liwanag ng kwarto ni Charles. Agad na mga mata ko sa kama at nakita ko na payapa nang natutulog ang mag-ina ko. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung alam lang ni Ashley kung gaano ko siya na miss, kung gaano ako kasaya sa kaalamang buhay pa siya. Pakiramdam ko agad na napawi ang sama ng loob na nararamdaman ko sa loob ng 8 taon nang makita ko siya. Kanina, bigla akong nagkaroon ng asa sa buhay. Sana lang mapatawad niya ako sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kaya pang mawalay siya ng matagal sa akin. Susuyuin ko siya at gagawin ko ang lahat bumalik lang siya ulit sa akin. Pipilitin kong muling ibalik namin ang kung anong meron kami noong mga panahon na wala pa kaming anak. Mahal na mahal kita. Pangako. Iinatan kita sa abot ng aking makakaya. Mahina kong wika. Hindi ko na napigilan pa na damhin ang pisngi nito. Kinabahan pa ako dahil saglit itong gumalaw at bumalik din sa mahimbing niyang pagtulog. Sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang halikan ngayon. Gusto ko siyang maangkin muli. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang katawan. Pero hindi ako dapat magmadali. Darating din ang time na iyon sa aming dalawa. Mapapatawad niya din ako pagdating ng araw. Tuluyan man siyang naagaw sa akin ni Lorenzo noon, pero hindi pa huli ang lahat. Ako ang asawa kaya nasa akin ang lahat ng karapatan. Hihintayin ko kung kailan muli magpapakita si Lorenzo at magtotoos ka ni. Muli kong tinitigan ang magandang mukha ni Ashley. Napakaswerte ko sa kanya. Kaya lang sinayang ko ang lahat. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon. Umiwas sana ako sa tukso. Hindi sana nasayang ang ilang taon na nawalay siya sa akin. I'm sorry, Ash. Sana pumayag ka na. Kahit mayakap man lang kita, mahina kong bulong dito. Pinalis ko ang luha sa aking mga mata at naglakad. Laglag ang balikat na lumabas ako ng kwarto ni Charles. Napakalapit ni Ashley sa akin, pero ang hirap nitong abutin. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na sigaw na nagmula sa labas ng kwarto ko. Agad akong napabangon at lumabas ng kwarto para lang tumampad sa mga mata ko ang umiiyak na si Natalia. Nakasalampak ito sa sahig habang umiiyak. Sa mata lang nakatayo si Ashley. Sa harap niya nakita ang galit sa mga mata. Ryder, sinaktan niya ako. Nagsorry lang naman ako sa kanya. Gusto ko nang maayos pa ang lahat ng kung anong gulo na nangyari noon, pero ang hirap niyang kausapin. Agad na sumbong sa akin ni Natalia. Agad naman akong napatitig kay Ashley na noon ay galit nang nakatinig sa akin. Sige, huwag ka nang mahiya pa. Ipagtanggol mo ang traidor kong kapatid Ryder. Ipagtanggol mo ang kabit mo. Total naman pinagkaisahan niyo ako noon, di ba? Galit na wika nito. Agad kong naikuyom ang aking kamao. Natalia, go back to your room. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng permiso na lumapit kay Ashley? Hindi ba't pinagsabihan na kita kagabi? Seryoso? Kung wika kay Natalia. Agad itang natigilan. Seryosong tumitig sa akin. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Ryder, wala ka man inbang
Naramdaman na kahit kaunting galit sa kanya. Niloko niya tayo. Pinaniwala niya ang lahat sa isang malaking kasinungalingan. Buhay siya. Hanggang ngaon pa din ba siya pa rin? Ang kakampihan mo, agad na sagot ni Natalia. Natigilan ako. Agad kong napansin ang pagngisi ni Ashley. Bakit? Kung sakali bang natuluyan, ako magiging masaya ka. Hindi pa ba? Sapat ang ginawa mong pag-traitor sa akin noon para magpakita ka sa akin na parang wala kang ginagawang kasalanan. Ang kapal ng mukha mo. Para salbihin ko sa'yo, hindi ako nagbalik para sa inyo. Malaya kayong magsama hanggat gusto nyo. Nandito ako dahil kay Charles at wala nang iba pa. Kaya huwag na huwag kang lalapit. Lapit sa akin na parang wala kang malaking kasalanan na ginawa sa akin. Naiintindihan niyo ba yun, malakas? Nawika ni Ashley at mabilis na naglakad pabalik ng kwarto ni Charles. Naiwan naman kaming dalawa ni Natalia. Matalim ko itong tinitigan. Kung hindi, sana ito umeksena ngayong umaga. Hindi sana magkakaroon ng maagang kaguluhan dito sa bahay. Tiyak na mas lalo lang akong mahihirapan na kausapin si Ashley. Magabalot ka na. Umalis ka na sa bahay na ito, seryoso kong wika. Natigilan ito, hilam ng luha ang kanyang mga mata. Ryder, mahal kita. Tiniis ko ang lahat ng pagpapahirap mo sa akin sa akala ko na matutunan mo rin akong mahalin. Ako ang nasa tabi mo habang wala si ate. Bakit ba napakatiga ng puso mo, umiiyak na wika ni Natalia? Pues hindi kita mahal. At kahit kailan hindi kita kayang mahalin? Galit na sagot ko. Agad kong napansin ang biglang panlilisik ng kanyang mga mata. Tumayo ito at galit akong tinitigan. Hindi mo ako pwedeng ipagtabuhayan. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Maraming taon ang nasayang dahil sa pag-aakala ko na matatangap mo din ako, umiiyak na wika nito sabay hawak sa aking kamay. Kaagad ko itong tinabig. Umalis ka na. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo, Natalia, galit kung sagot. Kaagad itong umiling. Ryder, alam mong matagal na akong itinakwil ng pamilya ko. Wala na akong mapuntahan pa. Maawa ka sa akin. Huwag mo naman itong gawin. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi na yayo. Okay ni Ate Ashley at hanggang langit ang pagkamuhi niya sa atin. Tayong dalawa lang ang nagkakampi dito kaya maawa ka. Huwag ilsero nam sana itong gawin sa akin, nakikiusap. Nitong wika. Napailing ako at agad na itong tinalikuran. Pababa na ako ng hagdan nang napansin ko na bumukas ang pintuan ng kwarto ni Lola Agatha. Napabaling ang tingin ko at agad kong nakita na dahan itong lumabas doon. Bakas labis na pagtataka sa mukha nito. Ano bang kaguluhan ito? Bakit ang aga? Aga nag-iingat na kayo, agad na tanong nito. Sa bagay, hindi pa pala nito alam na nandito sa bahay na ito sa Ashley. Tulog na ito nang dumating kami kagabi. Gusto ni Ryder na paalisin ako dito sa bahay. Hindi po pwede, wala na akong ibang mapuntahan pa. Maawa kayo la, huwag po kayong pumayad. Nagmamakaawa na wika ni Natalia. Halatang naghahanap ito ng kakampi. Agad naman tumitig sa akin si Lola Agatha. Nagtatanong ang mga mata nito. Nandito na si Ashley, la, mahinahon kung sagot. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko.